Para naman bigyan tayo ng update hinggil sa pamamahagi ng relief assistance sa mga nasalanta ng Bagyong Tino, makakausap din natin ngayon si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao. Asik Irene, magandang umaga. Magandang umaga, Ate Joey. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong programa. Asek, hingi lang po kami ng update sa tulong na ibinibigay po ng DSWD doon sa mga apektadong lugar. Doon sa report na karirinig lang natin, kailangan na po ng augmentation, particularly po doon sa Negros Island region. So, kamusta po ang koordinasyon natin? Wala, Ate Joey, as of 6 a.m. this morning, ang bilang po ng family food packs na i-distribute na natin as augmentation support to various local government units ay nasa mahigit 123,000 family food packs na po. And as we speak, patuloy po na nagre-release ang ating mga field offices ng karagdagang pangtulong dun sa mga areas na nasalanta dito nga pong si Bagyong Tino. And aside from the more than 123,000 family food packs that were already dispatched, ay meron din tayong mahigit 1,600 na mga ready-to-eat food boxes na naipamahagi na din. But of course, we expect these numbers to increase as the day progresses sapagkat ngayon po tumarating yung mga ulat mula sa ating mga field offices. And as Joey, tayo naman po sa DSWD nakahanda na tumugon sa mga pangangailangan ng mga local partners natin sapagkat meron na tayong mga goods na nakapreposition sa iba't ibang warehouses po dito sa ating bansa. Okay, ma'am, si Audrey Goriseta po ito ng PTV. Sa kasalukuyan po, may datos na po ba kayo kung ilan na yung kabuang mga pamilyang nabigyan ng tulong sa ngayon? Wala, Audrey, gaya ng nabanggit ko, nasa mahigit 123,000 family food packs na po yung ating naipamahagi. But again, we expect these numbers to increase sapagkat nagdi-distribute po ngayon sa kasalukuyan yung ating mga field offices, particularly in Region 6, in Region 7, gayon din po sa Region 8. And dyan din po sa Mimaropa na kaninang umaga nga po ay naapektuhan o dinaanan itong si Bagyong Tino. Batay po dun sa aming 6 a.m. monitoring, nasa mahigit 128,000 na pamilya ang nasa mga evacuation centers na at pansamantala ay natutuluyan dyan. Ang katumbas po niyan na bilang ay nasa mahigit 436,000 individuals. But we've also monitored more than 48,000 families or an equivalent of more than 158,000 individuals na nasa labas po ng mga evacuation centers. Ito po yung pansamantala ay naninirahan po, nanunuluyan sa mga tahanan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. They are all being monitored, they're being assisted, of course, in coordination with the local government units. Asek Irene, doon sa mga nabanggit ninyo na nasa mga evacuation center, sa pagkain po wala po tayong problema. Pero ano po yung mga kailangan nila sa ngayon na pwedeng maibigay po ng DSWD? Meron na po tayong initial na rin na nai-release na mga non-food items. Ito po yung mga sleeping kits at mga hygiene kits. Mahalaga itong mga to as a Joey sapagkat kapag mga pamilya po ay lumisan o nagpunta po, nagtungo nga sa mga evacuation centers, usually wala pong mga dalang mga gamit. So, ito po yung mga non-food items na ipinapamahagi natin to make sure that their temporary stay inside evacuation centers ay maging maayos at maging komportable. This is part of the camp management and camp coordination activities being undertaken by the DSWD because mahalaga po na mapangalagaan yung kalusugan, maprotektahan din yung mga karapatan at interes ng mga internally displaced persons natin, especially those belonging to the vulnerable sector. Kung kaya nga po dyan sa mga evacuation centers, tinitiyak natin na meron pong mga functional water and sanitation health facilities at meron din po mga safe spaces, especially for women, children, and the elderly. Okay, Asek, sa usapin po ng augmentation, habang pinapanood po namin yung mga balitang pumapasok, nakita po natin yung sitwasyon ng ilang lugar sa Visayas region at partikular na po sa Cebu, mukhang hindi po basta-basta madadaanan ng pangkaraniwang sasakyan yung mga lugar na iba. May mga lugar po ba kayong tinitignan na hirap na maabutan ng tulong? Wala sa kasalukuyan, Audrey. Wala pa naman po tayong ulat na natatanggap mula sa ating mga field offices na nahihirapan tayo na magpadala ng tulong sapagkat
dahil nga sa kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na tiyakin po natin yung kapanatagan ng kalooban ng mga kababayan natin na naapektuhan ng mga iba't ibang mga kalamidad or yung highly vulnerable to various risks and disasters. Nagpre-preposition tayo ng goods up to the last miles hanggang sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. But if in case na meron tayong mga lugar hindi mahihirapan tayo mapaabutan, DSWD works closely with the local government units and the Office of the Civil Defense para magkaroon rin naman tayo ng dagdag na tulong sa pagpapahatid po ng mga goods ng DSWD. Maaari po tayo makipag-coordinate with the Armed Forces of the Philippines para makagamit po tayo ng air assets to enable us in bringing these goods nga po sa mga lugar that are challenged in terms of transportation. Alam natin, Asek Irene, na kaya mabilis at madaling makapaghatid po ng tulong ang DSWD ay dahil po marami po tayong mga hub kung saan po ginagawa po yung ating mga family food pack gaya po sa Pasay. Meron din po sa Visayas. Pero ang tanong po, dahil po nabayo po ng husto yung Visayas nitong si Bagyong Tino, hindi po ba magkakaroon ng challenge sa pagpapalabas po ng family food packs mula po doon sa inyong Visayas hub? Well, as Joey, yung pong ating Visayas hub, yung ating Visayas Disaster Resource Center na matatagpuan sa Mandaue City, patuloy naman po ang production ng ating mga family food packs. We are not seeing any challenges in terms of transporting goods from our production hub going to the warehouses of our field offices. But ngayon po, nagre-request tayo ng tulong, karagdagang tulong mula sa ating pong mga kababayan na nagnanais na mag-assist sa ating pong ahensya in terms of repacking family food packs. So maaari po silang magtungo dyan po sa aming Luzon Disaster Resource Center at sa Visayas Disaster Resource Center upang makapag-provide ng extra help sa pag-pack nga po ng mga family food packs para mas marami po tayong mapack, mas marami rin po at agad po tayo makapagpadala ng tulong sa mga lugar na naapektuhan. Okay. Bukod po doon sa mga nasa evacuation center, ma'am, paano po maabutan ng tulong yung iba nating mga kababayan na naapektuhan din po ng matinding epekto nitong Bagyong Tino? Yes, as I've mentioned, we have monitored around more than 48,000 families outside evacuation centers. At ang ginagawa naman po ng DSWD ay pinapaabutan natin ng tulong sila. Actually, tayo na po mismo pupunta sa mga lugar in coordination, of course, with the local government units. So, yung pong mga local DRR officers, yung mga LSWDOs, ang agapay po o katulong ng DSWD para ma-reach out natin itong mga internally displaced persons outside evacuation centers. Kasi ang layunin po natin, lahat talaga ng mga naapektuhan, particularly yung po mga poor, vulnerable, at marginalized, ay agaran po natin mapahatiran ng tulong. Palagian pong tanong, Asek Irene, sapat po ba yung pondo natin para magbigay po ng tulong sa mga biktima ng bagyo, lalo't may papasok pa po na potential po na super typhoon? Yes, it's good that you've mentioned that, Asek Joey. Again, ang sabi po ng Pangulong Marcos Jr., tiyakin natin na walang pamilyang Pilipino magugutom sa gitna ng kalamidad. Kung kaya nga po si DSWD Secretary Rex Gatchalian ay minomonitor ito pong mga sitwasyon sa iba't ibang lugar sa ating pong bansa. Kasama na nga po dyan yung potensyal na panibagong bagyo na maaari pong makaapekto sa ating bansa. So habang nagpapatuloy po tayo sa isinasagawa natin na disaster response operations, tayo rin ay naghahanda para doon sa paparating pa na weather phenomenon. Ngayon po, nasa mahigit 2 million family food packs yung nakapreposition po sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, meron po tayo mga nakapreposition na goods. At the same time, ongoing yung production ng mga family food packs sa ating pong major production hub. So, while we're sending out goods to those who have been affected by Tino, makakapag-replenish po tayo agad sapagkat araw-araw ay nagpo-produce po tayo ng mga family food packs. Now, in terms of funds for these activities to continue,
tayo nagpapasalamat sa Department of Budget and Management sapagkat lahat po ng mga request natin for replenishment of our quick response fund ay agaran po nilang naaaksyonan. And because of that, tayo po ay nakakapag-produce o nakapag-procure ng karagdagang mga raw materials at mga pre-packed foods. And that enables the department to sustain our humanitarian activities and disaster response efforts. Okay, maraming salamat po sa inyong oras. DSWD spokesperson, ASEC Irene Dumlao. Thank you, ma'am.